Take these tainted hands, wash me in your love, come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find no words louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Take this mountain weight, take this ocean tears, hold me through the trial, come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I'll sing your praise. Oh, I will only sing your praise. I will only sing your praise. Oh. And my heart burns only for you. You are all I want. And my soul waits only for you. And I will sing till the morning has come. Lord, my heart burns only for you. You are all I want. And my soul waits only for you, and I will sing till the miracle comes. Yeah, I will only sing your praise. Even when the morning comes, I'll praise you. Even when the fight is won, I'll praise you. Even when my time on earth is done, louder than I'll sing your praise. Oh, I will only sing your praise. I will only sing your praise. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating prayer works. Yan, gising na po ba tayo? Yan, Happy New Year po. Ako po si Sister Lisel Isguera, ang isa po sa mga Christian educator ng RCMI. So, Happy New Year po ulit sa ating lahat. At sa araw pong ito, hope na tayo po ay gising, nakatayo, at hindi nakahigang makikinig ng ating prayer work, so ating service ngayong umaga. So, kamusta po ang ating taong 2023? Yan, ilang araw na lang po ay patapos na.
Ngunit kamusta nga po ba ang nangyari sa taong ito? Tayo po ba ay isa sa mga tagumpay ngayong 2023? Tayo po ba ay isa sa mga na-promote? O tayo po ba ay isa sa mga nawalan ng trabaho o gusto na mag-resign? O ikaw ba ay isa sa mga kung saan ang business mo ay lumago ngayong 2023? Or nalugi ba ang iyong negosyo at isinara mo ngayong taon na to? Ikaw ba isa sa pinakamasayang tao sa pagtatapos ng 2023? Or ikaw ba ay isa sa nalulungkot ngayon o nalulumbay? Ayan. Bakit ko nga po ba itinatanong? Kasi po sa araw na to o sa umagang ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pagkakaroon ng intensified life. At kapag sinabing meron tayong intensified life, ine-expect po no, na sa anumang mga kaganapan ng buhay, tayo ay tagumpay pa rin. At ang ating pong pag-uusapan, no, ang ating pong title na pag-uusapan ngayong umagang ito ay tungkol sa live above your circumstances. No? Paano ka nga ba mabubuhay above your circumstances? Ayan. So buksan po natin ang ating Biblia o ang ating text sa Romans 8:38-39. Sabi po dito, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demon, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Sabi po sa Tagalog, "Ito ay sapagkat nakakatiyak ako na walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang kamatayan o buhay, o mga anghel, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, o mga bagay sa kasalukuyan, o mga bagay na darating. Hindi ang mataas na bagay o mga kalaliman, o kahit anumang bagay na nilikha. Walang anumang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon." Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa araw na to. Ikaw po ang manguna sa pag-aaral namin ng salita mo. Lalong-lalo na po sa aming pananalangin. Samahan mo kami, Banal na Espiritu. Sa mga nakikinig ngayon, makiusap ka sa aming lahat, Panginoon. At hayaan mong makita namin ang mensahe mo at mai-apply namin ito sa aming buhay. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang topic po natin ngayon sa araw na to ay tungkol sa pamumuhay ng above your circumstances. No? To live above your circumstances. Mga bagay na, ano ba yung circumstances? Ito ay mga bagay na kung saan nangyayari sa ating buhay. At sabi nga po dun sa ating verse, no, may mga bagay doon na nilista na kung mapapansin natin, parang exactly opposite. No, sabi po doon, life nor death, no, buhay or kamatayan. Angels nor demon. Yung demon po dyan ay spiritual rulers. Yung mga bagay na principalities in this world. Mga bagay na evil na nangyayari o namumuhay o namumuno sa mundong ito. No? Present nor future. No? Yung kasalukuyan mo daw at ang iyong hinaharap. Nor any powers, height nor depth, or nor anything else in all creation. Ano man daw nilikha ng Diyos, lahat yan ay nilista o ipinahayag dun sa verse na binasa natin. At sabi daw, nothing can separate us. Kahit ano daw po yung mga bagay na yun, ay walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba doon? So the list is composed of positive and negative. No, hindi lang po mga bagay na hindi natin nais, kung mapapansin nyo. Ang listahan na ibinigay sa verse na ating binasa ay merong maganda at merong hindi maganda. So ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, kahit na yung magagandang bagay, ay posibleng magpahiwalay sa atin. Kahit na po yung mga gandang bagay na nangyayari sa buhay natin, ay posible magkaroon ng hindi magandang epekto sa ating spiritual life.
Pero ang sabi dun, no, these things are exactly opposite. These are part of our Christian life. No? Tayo mga Kristiyano, parte po ito ng ating buhay. Hindi po ibig sabihin na Kristiyano tayo, magagandang bagay lamang ang nangyayari sa ating buhay. At alam mo yan, kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, alam mo yan na kahit na naging Kristiyano tayo, may mga bagay na nangyayari sa ating buhay na posibleng minsan hindi natin gusto, minsan hindi natin inaakalang mangyayari sa atin. At may syempre sure naman, may magagandang bagay din na nangyayari sa atin bilang mga Kristiyano. At sabi po, hindi po enough yun para magpahiwalay sa atin sa Diyos. No, ang mga bagay na to ay hindi po enough. Ang mga bagay na to sa ating buhay Kristiyano ay hindi dapat nagpapabagsak sa atin o nagiging talunan tayo dahil sa mga bagay na to. Hindi po to dapat nangyayari. No? Live means, pag sinabi pong live, means have life and be capable of vital function. Pag sinabi po tayo ay buhay, no, hindi po ibig sabihin buhay na patay. Hindi po. Di ba, minsan sinasabi natin, para ka namang patay. Hindi po. Pag sinabi pong live, dapat nabubuhay ka kung saan nagagawa mo kung ano yung pagkakatawag mo. Nagagawa mo yung function mo. Halimbawa po, upuan. Di ba, may upuan ka dyan sa tabi mo. Pag sinabing no, live, no, pag sinabi po ang function niya ay upuan, nakakaupo. So tayo naman po bilang mga Kristiyano, pag sinabi pong tayo ay buhay na Kristiyano, nagagampanan natin yung panawagan natin bilang Kristiyano. At hindi parang nabubuhay lang tayo, nag-i-exist lang tayo. No? Live above your circumstances means to not allow oneself to be hurt or controlled by something bad or harmful. No, pag sinabi pong buhay o nabubuhay tayo lampas, above, sa ibabaw, no, matagumpay sa mga bagay na nangyayari sa atin, tayo matagumpay na nabubuhay. No, ibig sabihin yung mga bagay na to na nangyayari sa atin, maganda man o masama, mabuti man o masama, hindi dapat tayo nakokontrol nito. Dapat nabubuhay pa rin tayo according sa salita ng Diyos. Dapat nabubuhay pa rin tayo according sa panawagan natin bilang mga Kristiyano. Sampulan po natin, di ba? Hindi porke bigla kang na-promote, no, magre-resign ka na sa iyong ministry dahil kailangan ng promotion sa trabaho. So hindi ka dapat nakokontrol ng mga blessing na to. Kundi kung saan kahit na na-promote ka, magagampanan mo pa rin at lalo pa nga dapat nagagampanan natin yung calling natin bilang mga Kristiyano. Di po ba? At hindi rin pupunta naman tayo sa kabaligtaran. Hindi naman dahil natanggal ka sa trabaho, hindi ka na rin magsaserve kay Lord dahil masama ang loob mo o nalulungkot ka. So, mabuti man o masama ang nangyayari sa atin, dapat we live above our circumstances na kung saan hindi maaapektuhan yung ating panawagan, yung ating pagiging buhay na Kristiyano, yung ating panawagan na maglingkod sa Panginoon, na mag-worship sa Kanya. So ito po ay dapat hindi naaapektuhan. Ayan. So makikita po natin, no, ano ba yung mga pag-uusapan natin? Number 1 po, paano ba tayo mabubuhay ng above our circumstances? Paano ba tayo mabubuhay na kung saan hindi tayo dapat apektado ng mabuti o masamamang nangyayari sa paligid natin? Number 1, we need to be convinced on the Word. Dapat kumbinsido ka sa salita ng Diyos. Dapat naniniwala ka kung ano yung sinabi na salita ng Diyos, mangyayari ito. Sabi po sa Romans 8:39 na binasa natin kanina, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. Wala pong ibang makakapaghiwalay sa atin in all creation. Sabi, anumang nakikita mo sa mundong ito, no, na ginawa ng Diyos, walang makakapaghiwalay sa atin sa salita ng Diyos. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang makakapaghiwalay sa atin sa relasyon natin sa Diyos. So, dapat namubuhay po tayo na fully convinced na dapat ang mga bagay na to ay hindi nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Dapat ang mga bagay na to ay hindi nagpapalayo sa atin sa calling natin. Naalala mo pa ba yung calling mo, kapatid?
No? Naaalala mo pa ba yung ministry kung saan ka tinawag? Naaalala mo pa ba na dati kang worker? Naaalala mo pa ba na dati mong ginagawa ang mga kabutihan na pagkakatawag sa iyo ng Panginoon bilang Kristiyano? Lahat po ito, no? Babalikan natin at titingnan natin, bakit nga ba hindi mo na to nagagawa? Bakit nga ba naapektuhan ka ng mga bagay na nakapaligid sa iyo? Sabi po, no, we need to be convinced na totoo ang pangako ng Panginoon. No? Need to be convinced na nothing in this world can separate us. Hindi po magbabago o nagbabago ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi nagbabago ang pangako ng Diyos sa iyo, kapatid. Ang pag sinabi pong convinced, dapat nandun yung pagtitiwala. Pag sinabi pong kumbinsido ka, ibig sabihin may confidence level ka na mangyayari kung ano man ang pinangako sa atin ng Panginoon, kung ano man ang sinabi niya. Tingnan po natin sa Romans 8:37. Sabi po sa Romans 8:37, "No, in all these things, we are more than conqueror through Him who loved us." May pangako po ang Panginoon at dapat maniwala tayo. Nasabi po, all these things, kahit ano pang nangyayari, anumang sitwasyon na mga nangyayari, anumang sitwasyon na nangyari, at anumang sitwasyon na pwede pang mangyari sa darating na taon, we are more than conqueror through Him who loved us. Tayo daw po ay matagumpay dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. At dapat kumbinsido po tayo, tinatanggap natin yung mga salitang yan. No, mag-amen po nga po tayo sa ating comment. No? Mag-amen po tayo, tanggapin po natin that we are more than conqueror. Ano man ang harapin natin, ano man ang dinadaanan natin, o ano man ang dinaraanan natin o nadaanan natin, no, na mga kabiguan, na mga sakit, o anumang sitwasyon natin ngayon, tayo po ay matagumpay na Kristiyano kasi na mahal tayo ng Diyos. Kasi meron tayong Diyos, no, na makapangyarihan. Kasi meron tayong Diyos na hindi tayo iiwan. No? We are more than conquerors through Christ, through Jesus Christ. Amen po ba doon? Sabi po sa Thessalonians 2:13, "And we also thank God continually because when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as human word, but as is actually the word of God." No, kapag daw po nabasa natin ang salita ng Diyos o narinig natin ang salita ng Diyos, dapat tignan natin o panampalatayanan natin, hindi ito sinabi lang ng tao, kundi ito ay sinabi ng Diyos. Pag nabasa mo po sa Biblia, may pangako ang Biblia sa iyo, ito ay sinabi ng Diyos sa iyo. Ito ay pangako ng Diyos sa iyo. Hindi lang to nabasa mo na parang nagaling sa libro. Hindi lang to binanggit ng preacher o ng pastor. Ngunit itong mga salitang to ay pangako at sinabi ng Diyos sa iyo. Ganyan po natin tanggapin ang salita ng Diyos. Maniwala po tayo at manampalataya tayo na ang Diyos ang nangangako sa atin. Ang Diyos ang nakikipag-usap sa atin. At ito po ay lahat ay mangyayari. Amen po ba doon? No? Number 2 po, kung paano tayo mamumuhay above our circumstances. Number 2, we need to live according to the word. So hindi lang po sapat na nabasa natin ito, hindi lang po sapat na narinig natin ito. Dapat nating itong ipamuhay. Dapat natin itong tandaan at gawin. No? Sabi po sa Psalms 119, 2-3, "Joyful are those who obey His law and search for Him with all their hearts. They do not compromise with evil and they walk only in His path." No? Sabi po dito, masaya daw po tayong mag-obey. Masaya daw po tayong makinig at sumunod sa salita ng Diyos. No? At sabi doon, i-search, no? Talaga saliksikin natin at tunay nga buong puso natin itong sundin. No? Masaya at buong puso nating sundin. And sa verse 3 po, they do not compromise with evil. Huwag na po tayong
patumpik-tumpik o wag na po nating minsan susunod, minsan hindi tayo susunod o minsan nagko-compromise tayo dahil ayaw nating maka-offend, dahil gusto nating makisama. So paminsan-minsan hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos. Tigilan na po natin 'yun. Kung gusto po natin ng buhay na matagumpay, kung gusto po natin ng buhay Kristiyano na namumuhay kahit anong ng may galak, namumuhay ng matatag, namumuhay na matagumpay, tigilan po natin ang pagko-compromise. Tigilan po natin na minsan namumuhay Kristiyano, minsan hindi. No? We fully obey the Word of God. Sundin po natin ang salita ng Diyos. We need to live according to the Word of God. Ipamuhay natin, makita sa salita, sa pagsasalita, sa aksyon natin. At kahit saan tayo naroroon, sa opisina man, sa eskwelahan man, sa bahay man, dito man sa church, saan tayo naroroon, maipakita natin ang pagsunod sa salita ng Diyos. Maipakita natin na ang salita ng Diyos ay buhay na nakikita sa buhay natin. No, ang pagiging Kristiyano natin ay buhay na buhay at hindi nagko-compromise o paminsan-minsan lang o parang namamatay-matay na Kristiyano, no, o parang madilim, minsan makulimlim ang ating buhay Kristiyano. Huwag po, no? Dahil sabi nga po, kapag tayo ay nabubuhay according to the Word of God, makikita din po natin na patuloy na magkakaroon ng katagumpayan ang ating buhay. Kasi sumusunod tayo sa salita ng Diyos eh. At hindi masasayang ang pagsunod natin sa Diyos. Kapatid, hindi babaliwalain ng Panginoon ang pagsunod mo sa salita ng Diyos. Kaya wag kang manghinayang sumunod. Amen po ba doon? No? We must obey the Word of God. Hindi napipilitan, hindi paminsan-minsan. Ngunit buong puso tayong sumunod sa salita ng Diyos. Sabi po sa Psalms 119 verse 3, they do not compromise with evil and they walk only in His path. No? Patuloy po na hindi natin pababayaan na ang kasamaan ay paminsan-minsan pumapasok sa ating buhay. Huwag po natin pabayaan yun. Ngunit patuloy po tayong sumunod at tunay mamuhay according to the Word of God. No? Ang pagsunod ay buong puso at hindi nababago ng anumang sitwasyon. Minsan may pagpapala, minsan may pagsubok, minsan may kahirapan, minsan may kasiyahan, minsan may kalungkutan. Ngunit anuman ang nangyayari ngayon, hindi dapat naaapektuhan ang ating pagsunod sa salita ng Diyos. Gawin po natin ang salita ng Diyos anuman ang nangyayari sa ating paligid. Living an intensified life for 2024 is a life living in God's purpose and plan. Kapag sinabi po na meron tayong intensified life, dapat po nagagampanan natin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. At ngayon pong taon ng 2024, no, talaga pong magdesisyon tayong lahat na talagang gagawin natin yung panawagan natin. Gagawin natin na maglingkod sa Panginoon. Gagawin natin ang lahat para makapag-praise and worship, maka-attend ng mga services, magkaroon ng ministry. Hindi natin pababayaan na maapektuhan ng, sabi ko, anuman yung nangyayari sa paligid natin, no, ang ating buhay Kristiyano ay dapat na nandoon pa rin at dapat nagagawa pa rin natin ang ating calling bilang mga Kristiyano. Tandaan po natin, hindi po nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Andiyan po ang pagmamahal ng Diyos. At dapat po, lagi pa rin natin susundin ang salita ng Diyos. At sa ating pong pagtatapos, basahin po natin ang salita ng Diyos sa Deuteronomy 28, 1 and 2. Sabi po doon, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all these blessings and if you obey the Lord your God.
No, sabi, may pangako po ang Panginoon sa atin na kung tayo po ay susunod at patuloy na susunod, tayo po ay mabubuhay above all our circumstances. At sabi po doon, we will experience all these blessings. Kung ano man daw po yung pinangako na pagpapala ng Panginoon ay tunay na ating mararanasan. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy po kaming nagpapakumbaba. Lord, I pray, sa mga oras na to, Lord, ikaw po ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa na nakikinig ngayon. Sa bawat isa na nag-a-attend ng prayer works, Panginoon. Patuloy po, Panginoon. Hayaan mo, O God, na ngayong 2024, we will live above our circumstances and we will have an intensified life. Hayaan mo, Panginoon, na hindi lamang matapos ang buwan na to na walang nangyari sa aming buhay. But I pray, O God, na makita sa buhay namin ang buhay na matagumpay na Kristiyano. At hayaan mo, Panginoon, sa darating na taon, lalo pa kaming maging matatag, lalo pa kaming maging malakas, lalo pa kaming maging matagumpay na mga Kristiyano. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy po kaming nagpapakumbaba dahil alam po namin, Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Ikaw ang tunay na magbibigay sa amin ng katagumpayan. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi maapektuhan ng mga bagay na nangyayari sa amin. Maganda man o mabuti. Lord, maganda man o masama. Pangit man, O Lord, o kalungkutan, O God. Lahat ng ito, Panginoon, we pray, hindi makakaapekto, Lord, sa aming buhay, Kristiyano. Hayaan mo, Panginoon, maging matagumpay kami ng mga Kristiyano, Panginoon. Lalong-lalo na ngayong haharapin namin ang panibagong taon, Panginoon. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen and amen. Tunay nga, makikita po natin, meron po tayong mga prayer list, prayer items. So tuloy-tuloy na po tayong mananalangin sa ating mga prayer items, sa prayer list na makikita nyo po sa inyong screen. So tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Lord, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Sa mga taong kasama ko ngayon na may mga sitwasyon na dinaraanan, sa mga taong may mga sakit at karamdaman, sa mga taong may problema sa finances, O God. Even, Lord, sa mga taong may problema ngayon sa kanilang mga pamilya, sa relasyon namin sa bawat isa, Lord, yung mga may mga kinakaharap na challenges sa aming trabaho, Panginoon, sa aming mga businesses, O God. And even, Lord, yung mga tao ngayon na may mga spiritual battles, O Lord, na sa aming buhay Kristiyano, marami kaming kinakaharap ngayon na pagsubok. Lord, lumalapit kaming lahat sa iyo. Tinataas ko po ang mga tao ito, ang mga miyembro namin, ang mga kasama namin ngayon na dumadaan sa mga pagsubok na ito. Lord, I pray, nananampalataya kami, Panginoon. Ikaw ang aming maging kalakasan. Lord, gabayan mo kami. Ituro mo sa amin ang mga tamang desisyon. Ituro mo sa amin ang mga tamang tao na dapat naming kausapin. Lord, we pray for your miracle signs and wonders, Lord. Kagalingan, Panginoon, Lord, sa aming physical na katawan, even sa aming finances, O Lord, even sa mga relasyon namin, Panginoon, sa aming pamilya. We pray, Lord, maayos ito, maging maayos, maging maganda ang aming mga relasyon sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatid, sa aming mga kaopisina, Panginoon. Lord, we pray, O Lord, na ikaw ang magbigay ng katagumpayan sa amin, Panginoon, sa mga sitwasyon na dinaraanan namin ngayon. Maraming pong salamat. Nananampalataya po kami sa miracle signs and wonders, Lord, sa mga kakaibang mangyayari, Panginoon, in Jesus' name. Dahil alam namin, Lord, naririnig mo ang mga panalangin ito. At patuloy po, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, Lord. Lord, kung kami, yung mga tao ngayon na nanghihina, Lord,
kung kami, Lord, yung mga tao, Panginoon, na nawawala ng pananampalataya, Panginoon. Lord, kung kami, Lord, yung mga tao, Panginoon, na matagal nang hindi nakakapag-church, O God, o hindi nakakapag-devotion, hindi nakakapag-pray. Lord, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba. Lord, lumalapit kami sa iyo, humingi ng tawad. Tulungan mo kami na makabalik, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa ngayon na naririto, nakikinig, Panginoon, na makabalik muli sa iyo, makabalik muli sa ministry, Panginoon, makabalik muli, magkaroon muli ng personal relationship sa iyo, Panginoon. Na totoo, Lord, na magbigay ng oras sa pagbabasa ng Bible, sa pagpipray, Panginoon. Lord, I pray, Lord, i-restore back mo, Panginoon, yung init ng pagsisilbi sa iyo, yung init ng pananalangin, yung gustong-gusto naming magbasa ng Biblia, Panginoon, at makinig ng salita mo. Marami pong salamat, O Diyos. At patuloy po kami lumalapit sa iyo, tinataas namin ang church, Lord, ang RCMI for 2024, O God. Lord, I pray na magkaroon pa kami ng maraming committed members, Lord, members, workers, Lord, sa church na ito. Panginoon, ikaw po ang magdala ng marami pang committed members and leaders, Lord, and workers, Lord, sa church na ito. Panginoon, hayaan mo, Lord, magampanan namin ang panawagan mo, Lord, na humayo at tunay na magpahayag ng salita ng Panginoon. Lord, I pray, O Father God, hayaan mo, Panginoon, na kaming lahat ay magkaroon ng part, O Lord, sa panawagan mo para humayo, abutin pa, Panginoon, ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, tumulong sa ibang tao, tumulong sa ibang churches, O God. Lord, tulungan mo kami. We pray for wisdom, anointing sa aming mga leaders, O Lord, sa mga ginagawa namin, mga programs, sa mga ginagawa namin, mga projects, Lord, para makapagsilbi pa sa iyo. We pray for more successful mission trips, Lord. Lord, hayaan mo, Panginoon, humayo ang bawat isa. Maging part kami ng mga mission trips, Lord. Lord, maging part kami, Lord, na hahayo sa iba't ibang lugar, sa ibang mga churches, Lord, para makatulong sa ibang tao, makatulong sa mga kapwa naming Kristiyano, makatulong sa ibang tao, Lord, sa kanilang mga pangangailangan. Lord, tulungan mo kami, Lord, na maging part, Lord, ng mission, Lord, sa taong ito. And we pray, O Lord, ikaw, Panginoon, ang tunay na maghari sa aming church, Lord. We pray for unity, Lord. We pray for love, Lord. Tunay nga, maghari ang pagmamahalan, Lord, sa RCMI, spiritual growth, financial provision, ang lahat ng ito, Panginoon. Hayaan mo, we declare, Lord, na tunay, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay mangyayari sa RCMI dahil ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, Lord, at kami ay nagtitiwala sa iyo. Lord, maraming salamat. Ikaw po ang manguna, Panginoon, sa aming church, O Lord, at hayaan mo magampanan namin ang panawagan mo sa amin. Ang bawat isa sa amin ay patuloy, Lord, na marinig namin ang calling mo sa amin at magampanan ito, Lord, ng buong puso at magampanan ito, Panginoon, na may kasiyahan, O God. Lord, maraming salamat. Thank you, Lord. Maraming salamat sa katugunan ng aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tunay na Diyos na tumutugon sa aming mga dasal, sa aming mga panalangin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa araw na to, sa oras na to na ibinigay mo sa bawat isang nakikinig, Panginoon, upang makapanalangin, O God. Thank you, Lord. Napakabuti mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat and Happy New Year. God bless you all.